Oo, hard to explain with an idiot, di ba? Napaka-sword, di ba? Oo, mahirap sa kanila mga DDS eh. Dito tayo, mga kababayan. Ay, nako. Dito tayo kay Fables Kunanan. Nako, ito na mga kababayan. Fables Kunanan. Alam nyo ba, mga kababayan, freedom of speech or freedom of fake news? Dito tayo kay Fables Kunanan, mga kababayan. Start na tayo. Alam nyo ba kung sino si Fables Kunanan? Si Fables Kunanan po, siya po yung naglantad na si Harry Roque ang nagpakawala ng pulburon video ni BBM sa Congress. Nung TRICOM hearing nakaraang araw. Nakalipas na ilang araw. So ngayon, itong si Fables Kunanan may binulgar. Alam nyo ba anong binulgar ni Fables? Binulgar niya na si Sara Duterte nagbayad ng vloggers. Nako, ito na. Maaari bang ipatawag si Fables Kunanan kapag sakaling nililitis na itong impeachment complaint laban kay Sara? Nako, ito na. Fables Kunanan, mga kababayan. Fables, binulgar. Na nagbayad. Hala, nagbayad si Sara Duterte. Duterte ng vloggers. Hala, Ginoo ko, mga kababayan. Fables Kunanan, may bagong pasabog. Sara Duterte, nagbayad daw ng vloggers. Inabutan daw siya ng sobre. Yan ang totoo na freedom of speech. Yung maglabas ka ng isang aligasyon na may pruweba ka. Ngayon ang tanong, totoo ba ang sinabi ni Fables? Yes, kasi siya mismo tumanggap eh. Pinapirma ba siya? Yes, kasi siya mismo nakapirma na binigyan siya ng sobre ni Sara na allowance daw. Naku po, mga kababayans, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na. Mga kababayan. Alaka. Buntis ako. Anong dapat kong gawin? Buntis ka, dihilain mo anak mo kung wala kang panggastos. Ito na, mga kababayan. Fables Kunanan na. Ito ha. Kung naalala ninyo, mga kababayan, meron din isang si Gloria Mercado ba yon? Kung naalala ninyo sa office sa DepEd, si Gloria Mercado na inabutan din ng sobre na hindi din niya rin binuksan at iniwan niya lang sa lamesa na kinanta niya sa Quad Committee hearing sa interview ni Jinky Luistro. Si Gloria Mercado ba yon? Pangalan nun, taga DepEd, na issue na inabutan daw siya. Oo, di ba, Ma'am Sir Elijah? Nagbigay daw siya ng sobre sa DepEd. Tapos hindi daw binuksan ni Gloria Mercado. Ngayon, eto na. Hindi lang pala si Gloria Mercado, pati si Fables, inabutan din pala. Ito ha, mga kababayan, lakasan ko ha, ito. Bilyonaryo News Channel post yan. Nakalagay dito, may bagong aligasyon ang vlogger na si Fables Kunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Orocho na kung saan sinabi ni Fables Kunanan dyan na si Sara daw ay nagbigay ng sobre katulad sa kung paano binigay kay Gloria Mercado. Nako, mapatawag itong si Fables Kunanan nito sa impeachment ni Sara. Ayan, ipagpatuloy natin. Ito na mga si Fables Kunanan at maaari raw itong magamit sa impeachment kay Takero to ha. Pangalawang Pangulo. Takero, credited. Ang report ni Sandro Otsona. Nakasobre, 15,000. Nag-abot staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Ikinagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang aligasyon na ito ni Fables Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado ang nagsabi na nakatanggap rin siya ng sobre. Bagay na posible raw na pinagdalhan ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. So ngayon so malino mga kababayan na hindi lang pala namimigay ng sobre itong si Sara Duterte sa kanyang mga secretaries, pati rin pala sa kanyang mga troll farm. Alam naman po natin na itong si Fables nga po ay parte nga po ng mga grupo ng mga Duterte nung nakaraan. At para mas maliwanagan po tayo mga ka-streetwise, actually
ang mahiwagang sobre ni Sara Duterte. May 15,000. Mas malaki pa pala itong kay Sara kaysa kay Willie Revillame. Oh, salamat. Nanalo ka ng 10,000 sa Shopee. Sa Shopee. Eto. Nanalo ka ng 15,000 sa sobre ni BP. Ay, potang ina. Daig pa ninyo Kaya pala, baka si Pebbles dito isa sa pangalan doon sa Team Grocery. Team Team Dudong. Naku, mga sheminit. Kung naalala ninyo kay Gloria Mercado noon, na ini-interview siya at binigyan ng sobre. Ganun din pala kay Pebbles. Nanalo ka ng 15K mula kay BP. BP. Putang inang yan, Tinalo mo pa si Willie Revillame na 10,000 sa Shopee. Ngayon, 15,000 kay VP. Ay po, ina Sara. Parang patong-patong na to Balato naman dyan, Pebbles. Pebbles. Balato naman dyan. Tag 50K yung kay Gloria Mercado. Kay Pebbles, 15K lang. Oo. Ala, Pebbles balato naman dyan. Ito na. Ito, mga kababayan. Ulitin natin ito. 1, 2, action. Ito magamit sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Ochona. Nakasobre, 15,000. Ang nag-abot, staff ng OBP. Sa allowance daw, pinabibigay. Iginagulat ng isa sa mga House Prosecution Panel ang aligasyon na ito ni Pebbles Talakera. Matatandaan sa serye ng investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, isa si Yusek Gloria Mercado. Ayan si Gloria Mercado, naalala nyo, tinanong siya ni Congressman Jinky Luistro, na totoo ba na binuksan mo? Bakit na ganyan-ganyan? Hindi ko po binuksan, iniwan ko lang po sa lamesa. At nagre-resign po talaga ako kasi ayaw kong sabihin madadamay ako diyan. Baka yan ay galing yan sa confidential fund, mahirap na. Di ba? Ito, hindi lang si Gloria Mercado, nandyan pa si Pebbles Cunanan. Ay, nako. Bakit kaya ganun? Sabi nga ni Pebbles, hindi ko na pangalanan yung mga ibang vloggers na naabutan. Pero sa totoo lang, may picture po ako dyan. Na mismong si Sara nag-selfie, nasa likod ang mga vloggers. Ayaw ko na magdagdag. Basta kayo na lang pong bahalang mag-research. Pero pwede naman natin i-research ngayon. Ako pa ba? Siyempre, nandito na tayo. Tuloy-tuloy na to. I-research natin. Baka, nagtatanong lang. Baka lang baka. Alam nyo naman, baka. Oo. Ito lang Ako naman, hindi naman ako fake news dito. Syempre, ipakita lang natin na parang magkasama nga sila, kumain nga sila dito kasama yung mga vloggers. Basta yung success, nakain nga kayo yung success, hindi mawawala yung success Actually, nandito kasi nakasave sa isang phone ko Wait lang wait lang. I-send ko lang sa messenger ko. Wait lang. Ito na, dito na tayo pasensya na kayo. Bumalik na tayo. Ito, bubuksan ko lang kasi meron naman akong i-share sa inyo. Siyempre, ayaw ko naman na masabihan tayong fake news, mga kababayans. So, ito, malayo-layo naman po siguro ito. Ay, nako. 'Di ba? Parang kakaiba tong ay, nako. 'Di ba? Naabutan din ba sila? Ay, hala, Diyos ko. Parang kakaiba 'yon. Ha. 'Di ba? Naabutan din ba? Allah, balato naman kayo diyan. Kung si Pebbles may binulgar, meron din tayo. Ay! Hala, ang dami nila, mga vloggers. Hala, Ginoo ko. Hala, dami nila. Hala, dami. Nakangiti sila. Sino-sino to nandito? Halo, Ginoo ko. Pag sure. Hala, bakit kayo ganyan? Meeting dinner daw yun. May kinakain sila, mga scallops, crab steak.
Ginoo ko ha. Hala. Laki-laki budget nito ah. Naku, tigil-tigilan niyo ako. Wala akong nilagay pangalan dyan ha, mukha lang. Mahirap na. Hala, ginoo ko. Basta pwede nyo naman i-screenshot, pero minadali ko lang ganun. No? Para i-screenshot nyo, makita yung mukha nyo, problema nyo na yan. Diba? Ba't kayo kasama? So yun lang ha. Mga kababayan, yung ating sinasabing si Peebles Cunanan, may binulgar. Nako. Diyos mio Marimar. Hay Diyos ko. Ay. Dito tayo mga kababayan sa sinasabi nila na puti at itim daw ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. Puti itim ang Pilipinas ngayon, sasabi ni Sara at ni Amy Marcos. Ay hindi pumayag ang palasyo dyan. Kumukuda si Attorney Claire. Syempre, puti itim ba naman? Ito na. Saan na yon? Mga kababayan, hanapin natin, puti o itim. Ito, pakinggan natin. May ads lang ha. Where's my suitcase? Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Papunta na sa pagkaputi. Ganito ay nilarawan ng Malacanang ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Bakit nga ba sinabi nila na puti itim? Sabi ni Sara at papunta na sa puti. Sabi ni Attorney Claire Castro. Kasi ganito po kasi, mga kababayan. Pakita ko sa inyo ha, mga kababayans. Bakit nga, ano ba yung puti itim na yan? Ito po.